Mabilis na binagtas ni na Daniel ang landas papasok sa pusod ng gubat. Nakasunod sa mga ito sina Guyong at Atoy. Ngunit nakakailang sandali pa lamang silang naglalakad ay nasalubong nila ang dalawang kasamahan ni Daniel. Dala na ng mga ito ang mga walang malay na dalawa pang natitirang bihag ng mga aswang. Sugatan din ang dalawang usikan. Tanda na napasabak ito sa matinding labanan. "Napaano sila?" Pagtatakang bungad na tanong ni Atoy sa mga ito. "Pinatulog muna namin sila. Ayaw kasing tumigil sa kasisigaw at kapapalag sa amin. Natuntun tuloy kami ng mga aswang na mandaragit ni Senyor Agustin." Paliwanag ng isa. "Mas mabuti sigurong samahan mo na sila palabas ng gubat, Artemis. Mas may pagtatanggol ninyo mga bihag kung tatlo kayo. Kaming apat na lamang ng antingerong binata ang tutuloy sa sangtuaryo ng mga mangalok." Nag-aalalang baling ni Daniel sa kasama. Tila malubha kasi ang mga tinamong sugat ng isa sa dalawang usikan na may bitbit sa walang malay ng mga kabataan. "Kung ganon ay maiwan na namin kayo. Magkita-kita na lamang tayong muli sa ating kuta pagkatapos nito." Ani naman ni Artemis. Tumango si Daniel at tinapik si Artemis. Matapos ding tumango ng usikan sa kasama ay mabilis na ang mga itong naglaho sa dilim. "Sa palagay mo ba ay ligtas silang makakalabas ng gubat? Kanina pa rin ako nag-alala sa dalawang kasamahan mo na kasamang lumabas ng 3 bihag kanina." Nais sa tinig ni Guyong sa labis na pag-alala. "Huwag kang mabahala, binata. Sa kabilang panig sila lalabas, sa bahagi ng islang teritoryo ng mga usikan. Kung may makasabat man sa kanilang aswang, ay may mga usikan ding nakaantabay sa kanila para sumaklolo. Pinagandaan din namin ang araw na ito dahil batid naming may butas sa sumpang iginawad ng ninuno naming si Ophelia." Saad naman ni Daniel. Sinadya kasi ng kanilang ninunong si Ophelia na hayaang magkaroon ng pagkakataong makalabas ng isla ang angkan ng mga aswang tuwing ika-300 taon dahil umaasa pa rin ito na muling magbabalik loob ang mga ito sa kanila, na muli ang mga itong kikilalanin ang kasunduan ng mga naunang usikan at aswang na namuhay noon sa isla. Ayon pa kay Daniel, magkaibigang matalik ang dalawang pamilyang unang napadpad sa islang yon. Bagamat magkaiba ng kakayahan at katauhan, ay hindi ito naging hadlang upang makabuo ang mga ito ng magandang samahan. Ang pamilyang usikan ang naging gabay ng mga ninuno ng senyor upang makapamuhay bilang tao sa kabila ng pagiging aswang ng mga ito. Upang mas magtiwala pa ang mga ito na kaya nga ng mga itong maging normal na nilalang, ay nagkarga ng sumpa ang mga usikan sa sarili na magkaroon din ng malahalimaw na anyo tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Sila ang nagsilbing halimbawa sa mga aswang na kayang mamuhay ng normal kahit pa may kakaiba at malahalimaw na katauhan. Hanggang sa dumami ang mga aswang at usikan, naging mga malalaking tribo ito sa ilalim ng pamumuno ng bawat matanda ng sambahayan ng mga ito. Nagpatuloy ang magandang pakikitungo ng mga aswang sa mga usikan at nanatiling tapat sa kasunduang hindi sila manggagambala ng mga tao sa labas ng kanilang isla, kahit na mga dayo na naaakit sa kagandahan ng kanilang lugar. Naturuan din ng mga usikan na maibsan ng mga aswang ang pagkauhaw sa sariwang dugo sa pamamagitan ng pagkain ng kanilang mga alagang hayop. Ngunit nang lumaon ay nakakaramdam ng inggit ang mga sumunod na salinlahi ng mga aswang sa mga usikan. Higit kasing malapit ang mga ito sa mga tao. Higit ding kinatatakutan ng kanilang mga kalahi dahil mas malakas ang taglay na kapangyarihan ng mga ito kaysa sa kanila. Pakiramdam ng mga ito ay mas mataas ang mga usikan sa kanila, na nasa ilalim sila ng pamamahala at kapangyarihan ng mga ito. Kaya't upang mapalakas din ang susunod nilang salinlahi, ay ninais ng ninuno ni Senyor Agustin
na makaisang dibdib ang bunsong anak ng pinuno ng mga usikan. Subalit tumanggi ito dahil sa nobyo nitong pangkaraniwang tao na nakatira sa labas ng isla. Sa galit ng ninuno ni Senyor Agustin ay nilusob ng mga ito ang baryong yun at pinaslang ang lahat ng tao roon, kasama na ang nobyo ni Ofelia. Iyon din ang unang pagkakataon na nakatikim ng dugo at laman ng tao ang mga aswang. Dahil sa sama ng loob ay isinumpa ni Ofelia ang mga aswang. Hindi na ito makalalabas ng isla nila bilang mga aswang upang hindi na ito makapaminsala pa ng mga tao. Kasabay nito ay itinago rin ito ang isla sa mata ng mga pangkaraniwang nilalang. Lumilitaw lamang ito tuwing ika-300 taon, ngunit tanging piling mga tao lamang ang nakakakita. Kaya't naging tungkulin naman ng salinlahi ng mga usikan ang antabayanan ng pagbubukas ng harang na orasyon ni Ofelia upang makatiyak na hindi makagagawa ng paraan ang mga aswang na masira ang harang, lalo pat ipinasok nila ang mga mangalok sa isla upang protektahan ang mga ito laban sa iba pang uri ng aswang at mangkukulam na ginagawang asawa o alipin ang mga mangalok. Ang iba'y pinapaslang ang mga ito at iniinom ang dugo upang lumakas. Kung ganun pala, ay napakahalaga ng buhay ng batang mangalok sa angkan ni Nico. Hindi makapaniwalang bigkas ni Atoy sa kanyang naiisip. Tama ka, binata. Subalit hindi alam ng senyor na wala pang gaanong taglay na kapangyarihan ang dugo ng isang batang mangalok na wala pang kapareha. Ang tanging alam niya ay isa ito sa 4 na mahalagang sangkap para lumakas sila. Tugon naman ni Daniel. Sangkap? Anong mga yun? Naguguluhang tanong ni Goyong. Ito ay dugo ng mangalok, dugo ng tao, makapangyarihang orasyon at ang mahiwagang pagtatakip ng anino ng araw sa mukha ng buwan. Saad muli ni Daniel. Hindi na nito sinabi pa na maaaring ipamalit sa dugo ng mangalok ang dugo ni Goyong, sapagkat isa ito sa iilang mga pangkaraniwang tao na piniling makaisa ng taglay nitong mutya. Hindi alam ni Goyong na higit na makapangyarihan ang kanyang dugo ngayon kaysa sa pakay nilang iligtas na mangalok. Tama ng mga tanong, binata. Naantalang oras natin. Kailangan na nating bilisan. Ani na lamang ni Daniel sa mausisang si Goyong. Mabilis na nilang binagtas ang masukal na landas patungo sa munting gubat na sangtuaryo ng mga mahiwagang mangalok. Pagdating sa bungad nito ay nararamdaman ni Goyong ang malakas na enerhiya na pumipigil sa kanila upang makapasok. Bakit tila may harang ang lagusan papasok ng munting kakahuyang ito? Nagtatakang tanong ni Goyong sa mga kasamahang usikan. Tinapunan lang siya ng tingin ni Daniel bago umusal ng isang banyagang kataga. Namilog ang mga mata ni Goyong at Atoy nang makitang biglang nag-iba ang lagusan. Tila ito entrada na patungong paraiso. Lalong nang gilalas ang dalawa nang bumungad na sa kanilang paningin ang loob ng kakahuyan. Napakaganda nito. Isang puok na tila likha lamang ng panaginip. Tila ito nasasahigan ng maliliit na damong ligaw na may sari-saring bulaklak. Iba't iba ang kulay at laki nito. Naglalakihan din ang mga puno na hindi naman ganoon katataas. Makikita rin ang iba't ibang uri ng hayop at makukulay na ibon. Paris-paris itong nakadapos sa mga sanga. Ang mga mababangis na hayop katulad ng mga asong gubat, lobo, tigre at leon ay tila naging maamo. Napakalinaw rin ang batis na kanilang nadaraanan. Nakita nilang maraming mga hayop ang nagkakatipon doon at umiinom. Parang paraiso pala ang sangtuaryo ng mga mahiwagang mangalok. Isang puok na nasa panaginip lamang, maaaring masilayan ng mga pangkaraniwang tao. Bulalas ni Goyong. Ganito gumawa ng pugad ang mga mahiwagang mangalok, binata. Dahil ang kagubatan at kalikasan ang kanilang tahanan. Iniingatan nila ito at pinagaganda
Kaya't itinago ito ng mga usikan sa kaalaman ng mga aswang. Ito'y upang walang mag-interes na sila'y gambalain. Ani ni Daniel sa baritonong tinig. Ito man ay napapahanga sa taglay na ganda ng munting kakahuyang tahanan ng mga mangalok. Ay, paano naman makakapasok ang mga hungang na aswang na yun dito? Gayong may abrakadabra kayong inuusal bago maalis ang malakas na enerhiyang harang ng lagusan. Sabat naman ng madaldal na si Atoy. Ngayon lamang nila nalaman ang tungkol sa kakahuyang ito. Ngunit hindi namin batid kung tunay nga na alam nila ang mahiwagang katagang susi para buksan ito. Salaysay naman ni Daniel. Habang maingat silang pumapasok sa kalublooban ng munting gubat, ay gumagala ang paningin ng magpinsan. Nanlaki ang mga mata nila nang mahagip ng kanilang tingin ang isang babaeng nagniningning sa kaputian. Mahaba ang buhok nito na gumagalaw-galaw pa na waring may sariling buhay. Umikiwal itong tila ahas na tumatakip sa masisilang bahagi ng katawan ng babaeng may pakpak. Napapatangang napatitig dito ang dalawa. Napakaamo kasi at napakaganda ng malaanghel nitong mukha. Iyan bang mangalok, Daniel? Hindi bang sabi mo ay bata? Pero dalaga na yan ah. Bulalas ni Atoy. 25 taong gulang pa lamang siya, binata. Para sa isang mahiwagang mangalok, ang edad na yan ay katumbas lamang ng 8 taong gulang na bata sa mga tao. Kaya't hindi pa ito pwedeng maghanap ng kapareha. Ani naman ni Daniel. Kung ganun, kapag nakaramdam na ba siya ng pangangailangan ng kapareha, ay mamamatay na siya. Wala na siyang mahanap sapagkat nag-iisa na lamang siya. Naguguluhan namang tanong ni Goyong. Maaari siyang makapangasawa ng hindi niya kauri, binata. Basta't mamahalin siya at hindi iiwan hanggang sa sila'y nabubuhay. Napatingin sa binatang usikan si Goyong. Mahaba rin ang mga buhay ng mga usikan. Maaaring si Daniel ang maging kapareha ng mangalok kapag dumating na ang takdang panahon ng pagdadalaga nito. Napangiti rin ang binata sa naisip. Mukhang pinaghahandaan nga ng mga usikan ang mga maaaring maganap sa hinaharap. Nasa ganun silang pagmamasid sa mangalok nang bigla silang makarinig ng mga yabag na tila mga malalaking kabayo. Napahumindig sila nang makita ang paparating na malaking pangkat ng mga aswang. Kasama sa mga ito ang senyor na ama ni Nicolas. Kahit kailan talaga ay traidor kayo, mga usikan. Kay tagal ninyong inilihim sa amin ang tungkol sa kakahuyang ito at sa mga nilalang na itinatago ninyo rito. Mabuti na lamang at natuklasan ito ni Diego nang minsang masundan kaniya para maghatid ng patay sa gubat na ito. Singasing na wika ng senyor. Nakakakilabot ang anyo nito, maging ang boses. Ngunit sa kasamang palad ay hindi na isaulo ng hangal kong pamangkin ang katagang susi para mabuksan ito. Kaya gumawa kami ng kunwaring palaro na ang premyo ay ang karapatang makapasok dito. Upang akalain ninyong alam na namin ang katagang magbubukas ng sangtuaryo ng mangalok. Subalit alam ko na uunahan ninyo kami. Kaya't hinintay namin kayo mismo ang magbukas ng harang para sa amin. Litanya ng pinunong aswang. Hindi naman makapaniwala sina Daniel na nabitag sila sa patibong ng tusong matandang aswang. Isa sa mga itong nakakita sa mangalok at agad na nagtangkang ito ay hulihin. Subalit gano'n na lamang ang pagkabigla ni Naguyong ng isang malakas at hindi nakikitang puwersa ang biglang tumulak sa kanilang lahat palabas ng munting gubat na tahanan ng mangalok. Inihagis silang lahat ng puwersang yun kasama ng mga aswang at usikan. Ngunit sa gilid ng mga mata ni Naguyong at Daniel ay nakita pa nilang mabilis na pagsasara ng harang na enerhiya ng kakahuyan. Napangisi si Daniel doon. Mukhang saulado na ng batang mangalok ang katagang magbubukas at magsasara sa harang. Tila rin ito ang pinakamalakas at matapang sa uri nito. Alam kaagad nito ang gagawin upang protektahan ang sarili. Gulat namang nagpagulong-gulong sa damuhan sa labas ng sangtuaryo
ang pangkat ni Senyor Agustin. Hindi na mga ito akalain na ganoon kalakas ang kapangyarihan ng isang mangalok. Kaya lalong nagsumiti ang pagnanais nitong makakuha ng kahit isa sa uri nito. Ngunit walang kamali-malay ang pinunong aswang na nag-iisa na lang ang mangalok na nakita nila. Ngayong hindi ko na kailangan mag-alala pa sa aming alaga, ay oras na para tapusin ang pagiging duhapang mo sa kapangyarihan, Senyor Agustin. Masyado mo nang inabuso ang mga pagkakataong ibinigay ng mga usikan sa inyo. Aanin namin ang pananatiling tapat sa pangakong hindi magdideklara ng digmaan laban sa inyo kung kayo mismo ang gumagawa ng dahilan para magkaroon ng labanan sa pagitan ng ating mga angkan. Naglalatang na ang puot na wika ni Daniel nang makatayo na ang mga ito. Huwag mo akong pagbantaan, Daniel! Dahil batid mo na ang pinunong aswang ay may alam rin mga makapangyarihang salita. Hindi mo ko basta mapatitiklop. Hangal! Sigaw naman ng matandang senyor. Sabay utos sa mga tauhan nitong salakayin ang pangkat ni Daniel kasama na si Naguyong. Ngunit hindi na nabigla pa si Naguyong. Kanina pa siya handa at ang kanyang mutya. Muli itong nakipag-isa sa kanyang katauhan. Sanhi upang muling lumiwanag na tila bumbilya ang katawan ng binata. Nang dambahin siya ng isa sa mga alagad na aswang ng senyor, ay nagulat ito sa kanyang bilis. Sungasong itong unang nguso nang dumaplis ang pag-atake nito. Natawa si Atoy sa itsura ng aswang na sumalakay sa pinsang si Goyong. Ngunit nagngingit-ngit itong bumaling sa kanya. Humanda naman ang binata at iniumang ang dalang sandata na nilikha kanina ni Goyong. Isang damba ng aswang ang mabilis nitong naiwasan. Pagkatapos ay saka nito inundayan ng taga sa liig. Gumulong tuloy ang ulo nito na dilat pa ang mga mata. Mahusay naman talaga kasi ito at si Goyong sa pakikipaglaban. Laro lamang dati sa kanilang judo, arnis at iba pang uri ng pisikal na labanan kahit boxing. Sadya lamang na biniyayaan sila ng medyo mataas na antas ng katangahan at karuwagan nang sila ay magbinata. Mas nahumaling kasi silang magpinsan sa pambababae at sugal. Si Goyong ay nalulong sa sabong at kakahanap ng mutya. Siya naman ay sa panunulot ng mga babaeng may asawa sa kanilang barangay at karatig-nayon. Naumaling din siya sa iba't ibang uri ng sugal, lalo na sa kwaho at madyong. Pati karera nga ng kabayo sa Santa Ana, kapag may pagkakataon siya, ay nadadayo pa siya roon. Nakita niyang pasalakay kay Goyong ang isa pang aswang habang abala ang pinsan niya sa pakikipagbuntalan sa isa pang pangit na aswang. Nakangising binato ito ni Atoy. Nag-ulol sa galit na siya tuloy ang binalingan nito. Kaya napatras ang binata dahil 3 pang aswang bukod dito ang pasugod sa kanya. Samantalang napalibutan na rin ng mga aswang sina Daniel at Goyong, pati na rin ang isa pang kasama nilang usikan. Masyadong marami ang kalaban para sa kanilang 4. Subalit namilog ang kanyang mga mata nang biglang dumami si Goyong. Nagkaroon ito ng maraming kopya na maging siya hindi na alam kung sino sa mga ito ang tunay niyang pinsan. Nak ng tutsang insan, para ka rin palang si Naruto. May kapangyarihan ng Shadow Clone Jutsu. Palatak nitong tinapik pa sa balikat ang katabing kopya ni Goyong. Tumahimik kang ungas ka. Anong Clone Jutsu ka riyan? Sino naman ba yung Naruto mo na yung Jasky ka? Sikmat ni Goyong na nasa likuran pala niya. Muli itong nagpakawala ng nakatutupok na liwanag patungo sa isang grupo ng aswang na pasalakay sa kanila. Lalong humanga si Atoy sa kapangyarihan ng mutya ni Goyong. Kumikisay kasing lahat at unti-unting natupok ang mga tinamaan ng liwanag na pinakawalan ng binata mula sa kanyang mga kamay. Samantalang sina Daniel naman ay pinakilos ang lahat ng mga puno at baging sa kanilang kinaroroonan. Walang makalapit na aswang sa mga ito dahil hinahablot ng mga baging at sinasakal hanggang malagutan ng hininga.
Ang iba ay hinahampas ng sanga ng mga puno. Nakamasid lamang ang gigil na senyor sa nagaganap na labanan. Naghihintay ito ng tamang tiyempo para umatake. Batid ng pinunong aswang na may limitasyon ng kakayahan ng usikan. Hindi ito makakapagpakawala ng sunod-sunod na inkantasyon. Iyon ang kanyang hinihintay. Hindi nga nagkabulaan ng kanyang hinala. Pansamantalang nawala ang kontrol ni Daniel sa puok na yon. Saka lamang buong ngit-ngit na sumalakay ang tusong matanda mula sa likuran ni Daniel. Agad nitong ibinaon sa likod ng binata ang matutulis nitong kuko na halos tumagos sa dibdib nito. Nakita iyon ni Guyong, kaagad na pinunteriya ng binatang traidor na matandang aswang. Pinatamaan niya iyon ng kanyang liwanag, subalit hindi ito tulad ng ibang kasama nito. Higit itong malakas kaya hindi ito tuluyang natupok, bagamat malaking pinsala ang tinamo nito. Umaatungal itong nakabitaw kay Daniel. Sa kabila rin ng malalang pinsala, ay nakapagbitaw pa ng sumpang kamatayan si Daniel laban sa lahat ng aswang na malapit sa kanya. Lahat ng ito ay sumabog ang ulo, kasama na roon ang senyor. Hindik na napaatras ang mga natitirang mga aswang, subalit lahat sila ay tinupok ng liwanag ni Guyong. Patay lahat ng angkan ni Senyor Agustin, pati na rin ang mga aswang na sumali sa palaro nito. Ngunit maluba ang tama ni Daniel at hindi kayang basta magamot ng dasal at orasyon ng mga usikan, na ng mga sandaling yon ay nakapasok na rin sa loob ng kakahuyan ng mga Agustin. Sinubukan din ni Guyong na pagalingin ang sugat ni Daniel sa pamamagitan ng kanyang mutya, ngunit nabigo siya. Ngunit nabigla silang lahat nang muling bumukas ang harang ng sangtuaryo at higupin silang lahat papasok doon. Nakita nila ang mangalok na naghihintay sa bungad ng kanyang sangtuaryo. Lumapit ito kay Daniel at itinapat dito ang isang kamay. Nagulat pa sila nang hiwain ng matulis nitong kuko ang palad nito. Ipinatak nitong masaganang dugo na kulay mga sul-ngasol at kumikinang sa sugat ni Daniel. Pagkatapos ay sa bibig nito. Gilalas na napatingin silang lahat nang kusang maghilom ang sugat ni Daniel at unti-unting bumabata ang itsura nito. Nagmukha itong binatilyong nasa edad 16 o 18 pa lang. Bahagyang nanayo rin ang kanilang mga buhok sa batok nang makarinig sila ng malamyos na tinig sa kanilang isipan. Siya ang nakikita ko sa aking balintataw na aking magiging kapareha. Nararamdaman ko mula rito sa aking kinaroroonan ang pag-ibig niya sa akin. Kahit noon pa, siya ang aking pinipili. Ani ng tinig sa kanilang isip. Nagkatinginan ang mga usikan. Napaaga man ang pagpili ng mga alok ng kanilang kapareha, ay tiwala sila sa kakayahan nitong kumilatis ng nilalang na mamahalin. Kung ganon, ay may iwan ka na rito, Daniel. Hindi ka na makalalabas sa loob ng kakahuyang ito habang ikaw ay nabubuhay. Maliban kung nanaisin din ng iyong kapareha. Saad na lamang din ng isang usikan. Nakangiting napatango si Daniel. Para sa kanya, buong buhay niya ay handa niyang ialay upang pangalagaan at protektahan ang mga alok na matagal na niyang lihim na iniibig. Handa siyang makapiling ito maging sa walang hanggan. Pagkatapos ng eklipse ay inihatid na ni Artemis sina Guyong at Atoy sa pantalan pabalik ng Maynila. Salamat sa tulong ninyo, binata. Ngayon ay tuluyan na naming itatago sa aming dimensyon ang isinumpang isla ng mga aswang. Hindi na ito muling masisilayan ng mga tao maliban sa inyong dalawa. Ani ng usikan. Kami ang dapat magpasalamat. Iniligtas niyo kami at ang mga kabataang yun sa kuko ng mga aswang. Tugon naman ni Guyong. Alam niyang nakabalik na sa Maynila ang mga kabataang nalinlang nila Drigo. Nabura na rin ng mga usikan ang alaala ng mga ito sa naganap sa loob ng kakahuyan. Tanging naalala lang ng mga ito ay ang masayang pagdating ng mga ito sa isla na inakala ng mga itong isla ng Himamara. Naalala ng mga ito ang magagandang tanawin
at masasarap na pagkain. Ngunit hindi ang tungkol sa mga aswang at usikan, maging ang tungkol sa kanya at sa kanyang mutya. Paalam kaibigan, lagi ninyo kaming ikukumusta kay Daniel. Balitaan nyo rin kami kung may supling na sila. Paalam ni Guyong sa mga kaibigang usikan. Huwag kayong mag-alala kaibigan, bukas lang laging isla para sa inyo ng inyong alalay. Kayo lamang ang mga taong maaaring makakita at makapasok sa isla. Ngiting tugon naman ni Artemis. Napataas ang 2 kilay ni Atoy sa kanyang narinig. Tiyata't alalay na lang ang labas niya ngayon sa kanyang pinsan. Kung sa bagay, walang problema yon. Nanaisin talaga niyang maging sidekick ni Guyong sa susunod na mga pakikipagsapalaran nito at mutya nito, ang mutya ng sabongero.